you everyone and welcome to the DICT podcast, and now we will talk about the DICT Regional Roadshow 2024, and we have here Yusek Jeffrey Ian D, Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling, and we have Asek Aboy Paraiso for Assistant Secretary for Legal, and welcome And our spokesperson, of course. Unfortunately, yes. I po sa lahat. Alright, and now we'll be talking about the DICT Roadshow, which will be happening this Thursday, March 14 to 15. So, can you tell us more about it, Yusek and Asik? So, the roadshow, which will happen sa New Clark City, sa may NU Gym, inaanyayahan po namin lahat na pumunta, no? Sa NU Gym, ulitin ko, March 14 to 15. Doon po, marami po tayong mga libreng mga trainings, no? Kasama na yung cyber hygiene, nandiyan na rin yung ating Spark, which is how to get, how to be an entrepreneur using digital tools, no? Yung mga ganyan tayong training. And of course, to acquaint ourselves with all the services of DICT. Alam niyo, si DICT, nagpo-provide din po kami ng robotics for kids, nagpo-provide, hindi lang ito, baka iniisip ng mga tao kasi nagkakable, no? So learn more about what services we offer, and sa mga government employees naman, kung pupunta kayo sa NU Gym, nandun na rin yung ating PNPKI, no? So, mag-a-apply kayo digital certificates para sa mga nag-work at home, para po pwede kayong makapirma ng mga dokumento even though you're working at home. We are offering these services to all government employees. In fact, we already issued 400,000 of these, no, to other government agencies. So, yung po yung roadshow. So, in one phrase, ang roadshow is ino-offer namin yan, linalapit namin yung serbisyo ng DICT sa mga region at saka sa mga publiko. May stop po sa May stop! Wait, pero to add to what Yusek Jeff said, it's important na malaman mo ng mga tao na this roadshow is an opportunity for everyone na gusto mong makilala ano ang ginagawa namin sa DICT. It's not only like siyasabi nila na nagkakabli kami or we provide free internet. It's an opportunity for you to know ano ba talaga yung mga services na ino-offer namin, what our functions are, ano yung mga pangangailangan nyo doon sa araw-araw na pamumuhay nyo na it's linked to DICT. Baka isipin nyo, pag wala kayong internet, DICT ho kagad ang lalapitan nyo. Hindi naman ho yun. Pero again, this is an opportunity again for you to know what DICT is all about. And to add what Yusek Jeff was saying, tungkol naman doon sa mga kawani natin sa gobyerno, maganda rin malaman na kasama ho, parte ho na roadshow natin ang e-gov, na yung ELGU natin, yung mga ways of doing, ease of doing business in accordance doon sa ARTA ho natin, yung anti-red tape law ho natin. Tapos marami pa trainings, marami pa tayong ino-offer na even yung sa regional services natin, kina Asik Tess, kina Yusek Josel, when it comes to, kaya Yusek Josel naman doon sa mga upstart industries na kailangan ng mga startup grants. We are having a program for us to evaluate ano yung pwede natin na pagtulungan, na kung pwede ho, sana kung meron tayong mga pondo, makakalap tayo ng pondo para naman makapag-give tayo ng mga startup grants doon sa mga talaga deserving na mga IT industries that are blooming, tas kailangan na suporta. Wow. And our theme for the DICT Regional Roadshow 2024 is Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. So, can you share something about kung ano po yung Bayang Digital para sa iyo, Yusek Jeff? So, actually, itong napaka-timely, no, nung ating team na Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. So, upon the orders of the President himself and of course, our Secretary Ivan Jan Uy. Ang ibig sabihin nito, simple lang po. Huwag nating isipin yung infrastructure na kailangan. Pero ganito, sa isang Pilipino, ang ibig sabihin po nito, hindi na ako pipila. Ang serbisyo publiko o serbisyo na hinihingi ko sa gobyerno, available na siya online. Walang pila, walang, ang tawag mo doon, boss, yung
Wala nga, gaibi. Sabi ni Jorge, walang gaibi. Walang middle-headed. Walang middleman o middlewoman. Wala. So, ibig sabihin, at very efficient. No? Nakikita mo kung ano yung serbisyong kailangan mo, paano siya gumagalaw. Very transparent. At syempre, kaya kong gawin lahat ng serbisyong ito from the convenience of my home. Yan ang Bayang Digital. And to bolster that fact, if one thing may tinuro sa atin ang pandemya, the phase we went through that pandemic is everything now is digitalized, and it's up to government now para mag-catch up do sa digitalization plan na yan. Actually nga ho, itong administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang yan ang trust ng administrasyon niya to digitalize everything. At sa pangunguna ho ni Secretary Ivan Uy, ang aming sekretary ho dito sa DICT, na inatasan ng ating Pangulo to spearhead and fulfill that promise of the President and this administration. So talagang puspusan ho kami dito sa DICT, not only to give free internet, but again to do the digitalization of the whole of the bureaucracy of the government. Yeah. Very interesting. And we will flash po sa screen yung schedule since yan, na-mention po natin na this coming March 14 to 15 ang ating kick-off. Yan, sa region with our DICT Regional Office, Region 3. And then next month naman po on April, ang partner naman po namin ay Region 1. So we will flash po yung mga schedules. And siguro just to end this ating podcast very quick lang. And marami pa tayong gagawin ganito. So please stay tuned. So, ang ating message lang, parang siguro message po natin sa ating mga kababayan now that we are really gearing towards, diba, yung digitalization and of course, yung pinaka-mandate at yung advocacy ng DICT. Siguro yung message po natin. So, alam ko, marami sa mga, kasi kami sa mga pinakabatang department, no? So, marami sa mga kababayan natin, hindi man lang alam kung anong ibig sabihin ng DICT. Yung anak mo, nababaliktad ko, DITC. So, DICT po ay Department of Information and Communications Technology. Ang trabaho po namin, no, ang aming pong serbisyong binabalik sa bayan ay ma-ensure na itong Digitalization Master Plan ay magampanan po natin. Siyempre, maraming layers yan. Merong infrastructure. Start to speak Tagalog eh. So, meron tayong infrastructure dyan. Nandiyan na yung connectivity, national fiber backbone, national broadband. Siyempre, sa ibabaw ng infrastructure, nandiyan na yung mga data centers, no? Saan mo tinatago yung data. Pero ang mas nakikita ng mga tao actually yung front end. Yeah. So, nandiyan na yung aming ELGU, eGov.ph, paki-download nga pala yung eGov. Kasi nandito na po yung national ID. So, lahat the digital form of the national ID. The digital form of the national ID. So, ito po yung layunin natin, ano, na ipatupad yung digitalization master plan para naman yung Pilipinas parang ramdam nila. Parang Singapore, di ba? Lahat kaya natin mag-transact online. Diba? So yan po. At magkatulungan po tayo, tulungan nyo kami, tutulungan na maibigay din ng mga serbisyo sa inyo. No? So, importante po rito yung feedback ng taong bayan. Kamusta naman po ba yung aming mga naibibigay na serbisyo sa inyo? At saka, kung may mga mungkahi at suggestion din kayo, maganda rin naman na ano ba to? YouTube ba to? YouTube. Sulat na sa ilalim. Comment down below. Hindi, ako naman, ang message ko is na sa ating mga kababayan, rest assured you have a working DICT na nagsisilbiho para sa inyo. Sa pangunguna ko ng aming Secretary Ivan Uy, and very, very competent executives. Madalas ko nga ho pakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa media at sa inyo, ating mga kababayan. Parati kong binibida, kung meron man hong pinakamalakas na asset ho ang ating gobyerno is yung manpower ho natin. So dito sa DICT hindi na ho kami iba dyan. You have very, very competent executives here. Andiyan ho sina Yusek Jeff, si Yusek Paul, I can name si Yusek Dave, Yusek Josel. Marami pa hong ibang mga executives dito. Huwag magtatampo pag hindi binanggit, mahaba yan eh. Pero again, that is the emphasis, the competency, the skill level of our, pati ho yung mga tauhan ho namin dito,
kung hindi ho nyo yung tatanong, lalo-lalo na yung cybersecurity nung sunod-sunod yung pag-atake sa ating mga infrastruktura ng gobyerno, lalo na kulang ang manpower, kulang na maliit na sweldo, pero you have a very, very dedicated team na gusto mo talaga magsilbi para sa ating bayan. So, sana ho, magkita-kita ho tayo sa March 14 and 15, New Clark City NU Gym. Sa tuktok yun, ha? 6th floor. 6th floor po yung gym. Baliktad yung gym nila sa lahat po na gusto magpa-picture kay Yusek Jeff, andun ho siya. So, andun ho siya, ha? So, wag ho kayo mawawala. Sana makapag-kita-kita tayo, makapagkwentuhan. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much for Yusek Jeff and Asek Aboy. And this is our first podcast show. So, looking forward. And looking forward na ma-interview rin natin, of course, next, siyempre sila, Yusek Paul and other executive officials to join us and to share, cascade natin yung mga initiatives. Bakit tayo matapos? Sa lahat ng mga kababaihan. Happy Women's Month! International Women's Month. Dapat pala, invite natin si Yusek Josel. Yusek Josel, tsaka si Asik Tess. So, yun yung delete ng Diwa? Yes, ng Diwa event. Yeah. Soon, we'll have them sa ating show so that we can continue to spread kung ano mga initiatives ng ating department. So, and that's all for today's show. So, yun lang. Bye-bye. Bye, pose.